Habang papaalis ang Shuchuan ay napsabi na lang siya na ang latong ito ay may isang straw at gabing cycle at kahit na ang mga ordinaryong manlal straw ay namamahala upang umalis sa ligtas na lugar kapag katapos na gumugol ng isang buong araw upang gawin ito at wala ring paraan para da kanila na lumaban sa mga hayop na ito kaya't ang unang pagkakataon na isang ordinaryong manlalaro ay malamang sa gabi kapag hindi na emsdiging isang ligtas na lugar at tanggalin rin ang hinggit pang paborito para ibahagi sa iba. Habang paalis ay nagsalita siya sa kanyang isip na ang pagkatuklas ng impormasyong ito ng maaga ay isang napakalaking bentahan para sa kanya ta kailangan rin niya ang lahat upang maghanda sa haharaping kadiliman ng gabi. Habang nagbabalance ay napaisip siya ang complete world ay may klima na halos kapareho ng resledad sa kasong iyon ay ang temperatura sa gabi ay tiyak na malamig kapag lalo na sa tabi ng ilog. Nagpupulot ng mga kahoy si Shuchuan para panggatong sa gabi upang hindi malamig at madilim. Habang nagpupulot ng panggatong ang ating bida ay nakita niya ang isang bulok at lumabas rin ang notification na nagsasabing nakakita ng bulok na kutsilyo ang manlalaro. Kuminang ng kanya nitong aura dahil sa saya at napasabi na maaari yata simurong hinggit pang mga bagay sa paligid ng lugar na ito. Lumabas pa ang apat na notification na nagsasabing nakakita ng isang piraso ng offlint na naiwan ng isang duwende at nakita rin ang manlalaro ng expire na piracy ng Malloy Bread Change of Poison at dagdag pa nito na nakahanap rin ng item sa pamamagitan ng paghahanap sa Willow at Gainio ang Achievement Treasure Finder at pagkatapos makahanap ng mga item sa Wild 5 beses na maa-unlock ang kanya nitong title na Treasure Hunter at na-unlock rin ang God Tier Skill Oregon Finding Technique EO. At lumabas rin ang notification ng Dragon Finding Technique at ang grade nito ay God Tier at ito ay makakatanggap ng abiso na pwede niyang iligaw ang kanyang kalaban at sa pamamagitan nito ay maaari rin siyang tumakas ng mga nakatagong bagay. Habang papaalis siya ay napasabi na lang siya na nakahanap lang siya ng hemp rope at isang empty jar na mahusay na kumukumpleto sa lahat ng tagumpay at ito ay isa pang labis na tulong at sa may kasama ay hinding-hindi rin niyang mapapalampas at ang anumang mga kayamanan na kailangan niya. At napapikit siya at nasabing tignan niya kung may mga kayaman pang nakatago sa kagubatan na ito. At ginamit na detection skill ang ating bida para matuntin ang mga nakatagong kayamanan sa lugar. At ang detection skill ni Shuchuan ay sinakop na ang kapaligiran ngunit siya ay nanginayang dahil wala pa ring nagpapakita ng palatandaan ng mga kayamanan. At umalis na si Shuchuan dahil wala rin siyang mapapala sa paghahanap at kinalimutan na lang daw niya ang tungkol doon at maglakad na lang siya para humanap ng lugar para makalatag ng mga pagpahingaan. At nakikita naman natin ang ating bida na sobrang liit sa kung ninakasakay ka sa eroplano at napasabi siya na nanito na daw ang magandang lugar na pagpahingaan niya at hindi rin daw masyado itong malayo sa pinagmumula ng tubig. At linabos niya ang kutsilyo niya at napasabing ang hatchet na ito ay dapat na magagamit kapag katapos na ang kaunting paggamit nito. At nakita niya ang isang malaking bato upang panghasaan ng hatcheta na kanyang dala-dala. At sinimulan niya ang paghahasa sa hatcheta ay may notification na nagsasabing ito ang kauna-una ang pagkakataon na hinasa niya ang kutsilyo. At nakarami na rin ang siya ng paghasa sa armas at may lumabas na notification na nagsasabing pagkatapos na hasain ang sandata ng 100 beses ay maaari niyang ma-unlock ang title na Sharpened to the Limit at si Yakadin ay ma-unlock rin niya ang God Tier Skill Sublimation Forging. Napakabilis na hinasa ng ating bida ang kutsilyo at may lumabas rin na notification ng Sublimation Forging at ang grade nito ay God Tier Skill Equipment at sinabi nito na pinalintab ng manlalaro ang kutsilyo at magkakaroon siya ng tibay pati na rin ang kanyang kapangyarihan at may pagkakataon para sa mga kagamitan na maging isang bagong sandata na may ganitong kasanayan at napasabi naman ng ating bida na baka ma-upgrade niya rin ang bawat piracy ng kagamitan pa sa kanyang katawan. Nakalipas rin ang 10 minuto at naging matalim na ulit ang sandata at may notification rin na nagsasabing ang brand new Hatcheta Grade Black Steel Equipment Level 1 Attack Power ng 10 ay isang walang kapantay na Hatcheta na ginamit para pangputol ng mga puno ng walang kahirap-hirap na putulin. Habang hawak-hawak ni Shuchuan ang kanyang Hatcheta ay napsabi siya na kundi dahil sa kakulangan ng oras ay gusto niya sanang putalasin ito ng kaunting oras ngunit hindi maaantala ang mga bagay na pagsasanayan niya. Tinutok niya ang hatcheta sa puno at nasabi na mukhang medyo na solid ang paggamit sa puno para ito subukang putulin. Isinasiwas niya ang hatcheta at ito ay naputol agad sa dalawang hati at ang ating bida naman ay hindi na mapinta ang pagmumukha dahil sa pagkagulat sa nangyari. Habang kumikislap ang pinagputulan ay
May notification na nagsasabi na ito ang kauna-unaang pagkakataon na magpuputol ng puno ang manlalaro at may makukuha siyang achievement na 3x Terminator. May notification na nagsasabi na magkayapos niyang maputol ang 100 puno at maari niyang ma-unlock ang title na Lumberjack at ma-unlock rin niya ang God tier skill Moving Flower. Ang skill na ito ay paya niyang po-Halloween ang puno ay bulaklak para magkadugtong na mga puno at bulaklak at ang Grade Go tier ay maaari niyang alisin ang mga anumang puno at panatilihin rin ito sa iyong inventaryo at ginagarantiyahan ang kaligtasan nito sa anumang uri ng kondisyon at napagtanto rin niya na ang pagpuputol sa 100 puno ay hindi na kailangan ito dahil may skill na siya. Sinabi niya na nakahanap lang siya ng isang abaka na lubid para hindi na kailangang maghanap ng mga baging. At sinimulan na hinaila ni Shu Chuan ang isang kahoy na malaki habang hinihila ito at sa kanyang persuji ay may lumabas na notification na nagsasabi na na-unlock niya ang isang God tier talent Funori Master o bilang Funori Master dapat siya ay mahusay sa paggawa ng mga kagamitan hanggang sa mayroon itong kaukultong mga materyales para siya ay maari ng lumikha nito kung mas mataas na grado naman ay kailangan niya muna ang mga supply ng mga materyales. At natapos na siya sa paggawa ng kanyang pagsisilungan sa gabi. Pagkatapos ng paggawa ng bahay pangsamantala ay may ginagawa naman siya na hindi ko rin alam at sabi niya na marami pa ring mga materyal na natitira at kaka-awakened niya lamang ng talento kanina ng Foundry Master na iyon at ang gamit na natitira ay gagamitin lamang niya upang gumawa ng ilang kagamitan. Sumapit ang gabi at nagpapawisan naman si Shu Chuan at may notification ng Exquisite Rattan Armor at ito ay may defense power na 10. Ito ay isang Pretty Solyo Rattan Armor na napaka-epektibo sa kalaban ng mga pisikal na pag-atake. Ang kahinaan ay nagpaparami ng FAMH sa gumagamit nito kapag nakakatanggap ng mainam dito at ang Sharp Wooden Spear ay may attack power na 50. Ito ay finely polished wooden spear. Lethality ay hindi mas mahina kaysa sa ordinaryong iron spears, may kahinaan at madali itong masira. Tinignan ulit ng ating bida ang status column para makita kung may nadagdagan ulit. Nagpasalamat ang ating bida sa cultivation chi technique dahil nakuha niya ang level 2 sa isang araw pa lang. Tinitignan pa lang ng ating bida ang kanyang status column ay may naramdaman siya na paparating sa kanyang kinatatayuan na bagay at walang kahirap-hirap na sinalo ni Shu Chuan ang atake. At siya ay nagtataka kung sino ang umatake sa kanya ng kahoy na may patalim. At nakita niya ang itim na enerhiya sa kagubatan at si Shu Chuan ay binabawasan siya nito ng HP 1. At naghintay siya ng kaunti para malaman ang nilalang na bumato ng atake sa kanya. Habang tumatagal ay lumalakas ang itim na enerhiya sa kagubatan, umabot pa sa puntong ang ating bida ay binabawasan nito ng maraming HP. Kinaskas ng ating bida ang kanya nitong spear at isinasiwas ito sa apoy at napasindi niya naman ito ng walang kahirap-hirap kahit na walang lighter or pospuro. Lumalakas rin ang apoy na ginawa ni Shu Chuan. Pinunasan ni Shu Chuan ang kanyang pawis at napasabing ngayon daw ay tapos na ang dapat niyang problema sa safe zone na ito at mabuti na lang daw ay nakahanda siya kanina. Tinitignan ng ating bida ang kanyang status column ay may notification na sinasabing ang manlalaro ay unang pagkakataon nito na magsimula ng apoy at makukuha rin niya ang achievement na Firemaker at napasabi siya na nakakakuha rin niya ang kasanayan na ito. At may lumabas na notification na sinasabi na ang pagkatapos ng 10 minuto ng pag-iilaw ng apoy ay na-unlock niya ang isang titulong Honored Flame Sovereign at nakalock rin ang kasanayan na God Tier Unlock Control Flame Arts at ang God Grade Control Flame Arts Grade God Rank at ang Fire Element inyo ay surging at ito ay maaari na ngayong maganap at gumawa ng use of flame spells consuming MP para mag-Mieti spell at napasabi na lang si Shu Chuan dito na ang mga kasanayan na uri ng attack ay ang mga kasanayang naibigay sa uri ng mga suporta. At binato ng ating bida ang nagliliyab na apoy sa iisang direksyon at napasabi siya na ang isang normal na fireball ay kumokonsumo ng 10 mapi point ngunit diya ay may kasalukuyang 130 mapi na puntos at magagamit niya ito ng 13 na beses o higit pa. At tumama ang fireball ni Shu Chuan sa bato at nagbigay ito ng malakas na impact at ang ating bida naman ay namamangha fahel sobrang lakas pala ang kanya nitong ball ang apoy at mukhang gagamitin niya itong trump card kung sakali mang wala na siyang alas. Habang nagpapainit siya sa apoy ay nasabi niya sa kanyang isip na hindi niya kayang maging payapa ng matagal dahil sa sinasabi sa kanya nitong lakad ng loob ay ang safe zone ay hindi masyadong payapa dahil may mga halimaw na lumilitaw kung saan-saan. At titignan ni Shu Chuan ang mga manlalaro kung ang mga ito ay ligtas o sa kapahamakan. Lumabas dito ang official forums na
Sasabi na ang mensahe ay ito ay tungkol sa ating bida kung saan naglalakad siya sa hilaga buong araw at sa wakas rin ay nakakita siya ng kagubatan at sayka isang ilog sa daan at ang kabilang dito ay panig ng mga halimaw na nasa mataas na antas na 10 at ito ay imposibleng makalusot dito. At ang mensahe bi ganoon din sa west side kung saan salukuyan pero naghihintay sila ng mga grupo at mensahe C ay may making problema dito dahil sa winter night dahil doon ay nababawasan ang mga HP nila at ang mensahe D ay nagmumura sila dito dahil ang larong ito ay masyadong makatotohanan at ang mensahe E naman ay walang makita ang mga manlalaro dito ng revival points. Binabasa pero ni Shu Chuan ang sistema at napasabi na sa kasamaang tuwid ay kailangan niyang tumalon at pagtakas sa mga delikadong lugar kung talagang hindi sila nakahanap ng anumang revival points kung gayunpaman ay walang revival points ay ibig sabihin na hindi na sila mabubuhay muli sa patay na manlalaro. At sa paggalugad niya sa sistema at ngulat siya sa nakita niya na may goblin at ang goblin ay may HP na 100 ang attack ay 30 defense ay 1 at ang goblin na ito ay namumuhay lamang sila sa dilim at ang mga duwende at napasabi siya dito na ang mga ito ay nilalang na mas gutom umatake sa gabi mas lalo na ang mga goblin. At nakakabihan siya dahil ito ang mga oras ng mga goblin na umatake sa gabi at sa kanyang ginagawa ay may alingaw-ngaw na tunog sa kanyang likod. At siya ay mabilis na tumingin sa likod kung anong nilalang iyon. At nakita niya ang isang lumilipad na goblin na sasakmalin na sana ang kanyang ulo ay. At mabilis na pinulot ni Shu Chuan ang kanyang spear para pang-atake sa goblin at napatagumpayan naman niya itong tusukin sa lalamunan nito. At napasigaw ang goblin sa sakit na kanyang nararamdaman at ito rin ay tumahimik dahil doon ay may lumabas ring notification na nagsasabi na nakapatay ang manlalaro ng isang goblin kaya ito ay magle-level up sa 4 at napsabi siya dito na halos atakihin na siya ng palihim nito ngunit malas nito dahil siya ang binabangga nito. At may notification na nagsasabi na ito ang kauna-unahang pagkakataon na makapatay ng isang halimaw kaya ginagawaran. Ang achievement na Slaughterer at pagkatapos na mapatay ang halimaw ay ma-unlock niya ang title na Massacred Merging Achievement at ma-upgrade siya ang skill na Slaughter. Ang Slaughter ay grade God rank ito ay kung may ninanais kang patayin sa loob ng iyong puso at sa makatuwid ay nakakakuha ng isang tiyak na kapangyarihan sa pag-atake at nagpapanumbalik rin ito ng 10% ng pinsalang pinapatay siya ay maaring niyang permanenteng maging sanhi ng pag-atake na nakukuha ngayon. At ginamit ni Shu Chuan ang mahika ng apoy at napasabi na dapat niya itong linisin kaagad para walang makakaamoy sa dugo nito. At binitawan niya ang mahikang apoy sa goblin at ito ay pinalilibutan ng mga apoy ni Shu Chuan. Ngunit sa kasamaang palad ay minulat ng goblin ang mata nito at nagising at tumayo ito para itaboy ang mga apoy na ito. Kaya pala hindi patay ang goblin ay may 3 pala itong anyo at nagsisimula sa may pakpak at maliit na halimaw at sa pagiging malaki. Naguguluhan ang ating bida dahil pinatay niya ito kanina lamang ngunit ito ay nabuhay pa muli. At ang goblin ay walang magawa at ito ay sumisigaw sa sakit ng apoy na sinusunog ang kanya nitong buong katawan. Ito ay umihingi ng tulong sa ating bida. Ngunit hindi naman tinulungan ng ating bida ang nasusunog na goblin dahil kalag tinulonggan niya ito aatakihin na naman siya nito kapag naka-recovery. At tuluyang namatay ang goblin sa apoy. Malaki ang tanong sa isip ng ating bida dahil ito ay nagsasalita na para bang isang manlalaro na nag-transform lamang sa pagiging goblin.